I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload, videos update. Nako, nagre-react agad talaga ang mga DDS talaga, no? Alam po natin, nagalit na galit ito kay dating Speaker Martin. Pero guys, sa kabila po ng lahat, no? Sa mga pagbibintang kay dating Speaker Martin, nakita rin naman natin kung gaano to ka hands-on din na sa kanyang posisyon bilang speaker, at marami din naman talaga siyang nagawa sa totoo lang, kasi marami po akong video dyan na in-upload na kung saan yung bagong Pilipinas na karaban sa iba't ibang lugar, pinangunahan niya po yun, nakasama po ang mga congressman, namimigay sila ng mga tulong, tapos nagpaparapol sila ng mga motors, ganun. As in dami talaga, no? Ganun pala yun, pag gumawa ka ng kabutihan, nagiging masama sa ibang tao. Kasi ang umiiral talaga dyan, yung inggit, lalo po yung mga taong galit sa iyo, no? Na hindi mo akalain na dati kasama mo. O, di ba? Na siya po yung ito si speaker kasi nagiging campaign manager sa kampanya ni Sara Duterte. Pero sa kabila ng lahat, talaga namang makikita mo kay dating Speaker Martin, walang sinasanto rin ito Pag once sila nagkasala ka, kahit kaibigan mo pa, talagang managot ka. Kaya nung nag-umpisa yung impeachment, diyan nag-umpisa, lalong nagagalit ito si Sara Duterte, no? Tapos nagsisigunda mano itong mga DDS, binabanatan sa social media, tapos lumilipas ang mga linggo, mga buwan, ayun, alam natin, gawa-gawa, istoryahe. Ayan, lumitaw si Gutesa. Nakaw talaga naman, no? 'Di ba? Kalaunan ba naman nakikita natin na peke pala yung notaryo. Hindi kayo naloka. So diyan pa lang, kumbaga hindi na kapaniwala talaga. Pero ganun pa man mga kababayan, si dating Speaker Martin pinangaralan yan. Sa kanyang pamumuno, sa totoo lang, ang daming mga batas na naipasa, mga kababayan. Sa totoo lang, no, i-research nyo yan. Ito i-inform ko lang sa inyo, no, na si dating Speaker Martin, deserve niya din naman talaga, no? At sobra-sobra ang tulong din niya sa ating mahal na Pangulo. Hindi lang niya pinsan, pero ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang, Speaker of the House ng 19 Congress hanggang 20 Congress. Kaso lang napalitan dahil ayaw niya kasi na na madamay ang House of Representatives dahil nga sa pagbibintang sa kanya, no, ng mga DDS. O, 'di ba DDS naman talaga yan si si Gutesa, dating ni Lustay, 'di ba? Oh. So dahil diyan, nag-decide siya na nag-resign. So nangyari nga, 'di ba? Para nang sa ganun, sabi niya nga, malaya makapag-imbestiga ang ICI. At totoo naman 'yon. Pumunta naman siya sa ICI. No, dahil diyan mga kababayan, pinangaralan. Sabi po dito mga besa, Showbiz TVI ang ating source. Sabi diyan, no. 2 days ago ngayon lang dumaan kasi. Pinangaralan ng House of Representatives si dating House Speaker Martin Romualdez bilang pagkakilala sa kanyang mga naging ambag sa Kamara at sa taumbayan sa panahon ng kanyang panunungkulan. Sa totoo lang guys, bisitahin nyo yung page niya, makita nyo doon yung mga bagong Pilipinas Caravan. Ay, talaga namang grabe. Kahit saan lugar, nandoon sila para magbigay lang ng tulong. Tuloy, sabi dito, ang pagkakilala ay isinulong sa pamamagitan ng House Resolution number 287 na itinakda ni Representative Sandro Marcos. Layunin ng resolusyon na kilalanin ang pamumuno ni Romualdez at ang mga panukalang batas na ipasa sa habang siya ang namuno sa mababang kapulungan. Oo, grabe. Ang dami kaya talaga, guys, na naipasa sa kanyang pamumuno na 19 Congress. Kaya believe ako talaga sa kanya no? At alam din po natin, since pa naman
bilyonaryo na po yan. At maraming negosyo ito si dating Speaker Martin. Kaya hindi ikaila na kung bakit mayaman siya. Ngunit, pinipilit talaga na isiningit na nagnakaw siya. Ang dami no? Kaya sabi nga natin, dapat naglabas kayo ng ebidensya. Batay sa tala ng Kamara, sa ilalim ng kanyang termino, ay naipasa ang libu-libong panukalang batas. What? Biro nyo yun? Ang dami yan guys kabilang ang malaking bahagi ng mga prioridad ng administrasyon. Ang pagkilalang ito ay isinagawa bilang bahagi ng mga formal na proseso ng Kongreso sa pagtatapos ng kanyang pamumuno bilang speaker. Ayan. You see, mga best, ganun talaga yun. Pag magaling ka na leader, asahan mo po yun, may kaakibat na paninira at baser yan. Oo, totoo yun. Tingnan yun si Pangulong Marcos Jr. ngayon. Diba? Lilingon ka man sa artista, lilingon ka man sa politika. Ang dami guys sa artista. Pag sikat ka, grabe ang bas. Ang basing talaga. Lahat ng panlalait, nandoon lahat. Alam niyo, kung hindi ka talaga matatag, matatalo ka Pero kailangan matatag ka. As long as hindi mo pansinin, yung mga basher mo, walang problema. Focus ka lang sa goals mo, sa trabaho mo. Hindi ka maapektuhan yan. Hayaan mo sila maapektuhan. 'di ba? Manggagalaiti sila sa pinagagawa nila. Tingnan mo si Pangulong Marcos Jr., hindi niya pinapansin. Kaya, kung ano na lang ginawa ng mga kalaban niya, kasi nagrarally, nanggugulo sila, nandyan si Paul Video. Diba? Nandyan po yung mismo kapatid niya, siniraan niya sa social media. Natinag ba ang Pangulo? Hindi. Kasi wala naman katotohanan yun Kaya expect or unexpect ang mangyayari pag ikaw ay sikat. Nandyan lahat yan ng paninira. Ganun talaga pag mabuti, lalo pag sikat ka, ay nako, asahan mo yung kaakibat nun, kasiraan. Ganon talaga yun. Even, guys, even in biblical. Sabi doon, gaano man kalalim yung pananampalataya mo sa Panginoon, siya rin ang level ng mga pagsubok or struggles na mangyayari sa buhay mo. Ganon yun Pero kailangan ma-overcome mo lahat yun. Kumbaga, gagawan mo ng paraan, paano mo masolusyonan ang lahat ng mga problema na dumating sa buhay mo. Kasi mas mananaig ang kabutihan kaysa kasamaan, di ba? Ayan. Di ba nakita nyo, Representative Martin Romualdez, pinangalan ng Kamara dahil sa kanyang mga naging ambag sa bansa at taong bayan. Tama po yun. So ako, naniniwala ako talaga napakabuting tao na ito guys. Oo, siyempre, di ba, mag-isip nga kayo na, do you think na magagawa niya yung mga bintang ni Gutesa? Na alam ni dating Speaker Martin, maaring ikakasira ng ating mahal na Pangulo yun. At sa kanya, dahil Romualdez at Marcos, dumaan yan sa panghuhusga ng taong bayan in the past year, in the decades, di ba? So, ako naniwala ko hindi niya kayang gawin yun. Ganun talaga ang mga sikat. Marami talagang mapanirang tao. Di ba? Yung mga akusa sa kanya, ito, sabi pa nga dito mga kababayan, basahin ko sa inyo. Pinatawag siya sa ICI. Inimbestiga siya, ini-interrogate siya. Di ba? Ngayon, mga kababayan, dahil doon sa pagbibintang ni Gutesa, na tumatanggap daw siya ng malalaking pera. Pero kalaunan, sa investigasyon ng ICI, ito po yung sinabi. Ayan kung may mali si Speaker, bakit wala kaming makita kahit isang ebidensya laban sa kanya? Paulit-ulit naming tiningnan ang records pero wala. ICI spokesperson Brian Kit Hosaka. You see, mga kababayan, short lang yan pero yan na pong pinaka-bottom line yung mga issue laban kay dating Speaker Martin. Di ba? Oo nga naman. Kaya nga sabi ni dating Speaker Martin, hindi sa guys, kumbaga handa siyang humarap with evidence. You see? Hindi po natatakot ito na humarap kasi nga katotohanan ang kakampi nitong si Speaker Martin Romualdez. Totoo po yun.
O, ito pa. O, yan pa. Sinabi ni DILG Secretary. 'Di ba? Remulla. Sabi niya, if we look at all traces of evidence, Martin Romualdez has no fingerprint anywhere. He never talked to a district engineer, and he never talked to a contractor. He never talked to anyone. He never signed anything. Ayan, 'di ba? Kailan lang 'yan? Sinabi niya po 'yan sa interview. You see, taliwas doon po sa mga ipinapakalat ng mga DDS sa social media, nasangkot siya. Even Congressman Sandro, ipinipilit nila na tumatanggap si Congressman Sandro ng bilyon-bilyon. 'Di ba? Show the evidence. Wag lang yung haka-haka. Alam din po natin, mga kababayan, hindi ba obvious sa inyo na tinatarget ang Marcos at ang Romualdez at ang first couple? Hindi ba obvious sa inyo 'yan? Na gusto nila pabagsakin itong magpinsan, itong mag-ama, at itong mag-asawa na first couple? Obvious yun, guys. Part po ng destabilization yan. Di ba? Ako, malakas ang radar ng isip ko na si dating Speaker Martin, walang kinalaman sa mga ganyan. Di ba? Kaya nga sabi niya, hinahamon niya nga yung mga taong nag-akusa sa kanya eh. Di ba? Kailangan patunayan. Di ba? Haharap siya kay Tiaan with evidence, sabi niya po yan. Kaya malinaw na malinaw dito yung paninira at gusto talaga siyang sirain. Alam natin mainit ang mga DDS dito, lalo na si Garutay, di ba? Kaya ako, karapat dapat siya mabigyan ng parangal. Ang dami kayo nagawa yan. Subukan niyo bisitahin ang kanyang post. Mga kababayan, from 2022, 23, tingnan nyo, ang dami niyang nagawa. At believe ka, sa kanyang pamumuno, libu-libong mga batas ang naipasa. Wow. Hindi kayo naloka. Dapat lang deserve niya yun. So yun, mga best, ano po ang kapalagayan nyo? See you again on my next upload video. Thank you for watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga videos uploads. Anong komento nyo na lang, dagdagan yung mga sinasabi ko ayon sa inyong kaalaman. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more, guys.